What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating bibigyang highlight. Itong balita na umaasa si Vice President Sara Duterte na mapababa ni PNP Chief Marbil ang mga krimen na nangyayari sa ating bansa. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na tinanggal ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang 75 tauhan ng PNP Police and Security Group na nakaatas sa proteksyon ng Vice Presidente nitong July 22 lamang. Kaya anya, umaasa siya na sa bagong direktiba ni Marbil mababawasan ang mga hinaing ng mga mamamayan hinggil sa paglaganap ng iligal na droga at bababa ang mga bilang ng mga biktima ng iba't ibang krimen. Sa kabila nito mga kababayan, tiniyak ni Vice President Sara Duterte na hindi makakapekto sa kanyang trabaho sa OVP ang nasabing direktiba. Aniya, tuloy-tuloy siya sa kanyang trabaho para makapaghatid ng serbisyo para sa taong bayan, lalong na ang mga nasa liblib o underserved communities ng ating bansa, na kanyang winika bandang dulo na tuloy-tuloy pa rin ang kanyang trabaho upang makapaghatid ng serbisyo sa kanyang mga kababayan. Pero sa kabila ng balitang yun mga kababayan, hindi natuwa itong si FPRRD sa ginawa ni PNP Chief Marbil dito sa proteksyon at seguridad ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte, na bakit nga naman kailangan pa na ang administrasyong Marcos di umano ang mag-assign ng security nito, na may balak ba di umanong ispayan ito sa mga kanyang ginagawa, lalo na't hindi na napupunterya di umano ng media at ng mga trolls ito si VP Sara dahil bumaba na sa kabinete ni BBM? Grabe naman yan kung ganun nga. Ano sa tingin nyo mga kababayan, may ibang agenda ba kung bakit ganito ang ginagawa? O dahil nasa kapangyarihan sila, kaya kung ano ang gusto nilang marapati, siyang mangyayari? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Pero bago lang mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga balita na napapanood ko. At ito po mga kababayan ang tanong ng taong bayan dito kay Bongbong Marcos na bakit hindi minensyon ni Bongbong Marcos itong MIF dito sa zona niya o ang Maharlika Investment Fund matapos ilipat itong 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth dito sa nasabing MIF di umano. Katakataka nga naman mga kababayan, kung kaya naman hindi maiwasang mag-comment o magbigay opinyon ng taong bayan dito sa di pagbanggit dito sa Maharlika Investment Fund na ginawa nila. Nawika nga ni Inday Otarud na pinasok na di umano sa kahajero nila ang pera. Naku naman po. Ganon din itong si Michelle na sinabi na nalupin na o nalimas na at ito nga di umanong 90 billion pesos na PhilHealth tila'y inuumpisahan na targetin. Naku naman po. Naghahakot di umano ng pondo ang Marcos admin at pinapasok di umano sa mga offshore account nila. Grabe naman yan. At panghuli mga kababayan, mag-ingat po tayo kaugnay sa habagat na Karina. Nabuti na lamang naka-alerto ngayon ang Philippine Air Force para umalalay sa mga apektado ng kalamidad bunsod ng bagyong Karina. Na mag-ingat kayo mga kababayan at manatiling ligtas sa inyong kabahayan. At dito na natatapos ang ating news report. Marami pong salamat, ingat, and God bless.